kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsimula ang pelikula kay Chris, nakababalik lang sa kanyang bayan sa Washington, D.C. Pagkatapos ng 10 taon ng serbisyo sa military, sa kanyang pag-uwi ay dumaan siya sa isang abandonadong pabrika. Nadismaya siyang makitang sarado na ang pabrika. Nilapitan siya ng lokal na sheriff at binati siya, habang binabasa niya ng abiso ng pagsasara ng pabrika. Nang makilala ng sheriff si Chris, ay inalok siya nito na sumakay pauwi, ngunit sa una ay tumanggi si Chris. Si Chris pagkatapos ay sumakay sa kotse ng pulis, matapos bantaan siya ng sheriff para sa pag-aresto. Si Chris ay pagkatapos ay muling nakipagkita sa kanyang kapatid na babae na ngayon ay isang paramedic. Sa bahay ng kanyang ina at ama, pagkatapos ay nakipagkita sa kanya at pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay bumalik na. Habang sila ay nasiyahan sa pagkain, si Chris pagkatapos ay sinabi sa kanyang pamilya na siya ay naghahanap ng trabaho sa pabrika. Ngunit hindi nila sinabi sa kanya na ang pabrika ay sarado. Ang kanyang ina pagkatapos ay nagreklamo na hindi nila iniisip ang tungkol sa mga bagay na iyon dahil ang kanyang ama ay natanggal sa kumpanya. Si Chris pagkatapos ay sinubukang makipagkasundo kay Pete na kanyang pamangkin. Ngunit si Pete ay may hindi magandang ugali at umalis. Kinabukasan, kinukumpuni ni Chris ang hagdanan ng balkonahe nang bisitahin siya ng kanyang matalik na kaibigan mula sa high school na si Ray. Pagkatapos ay nagkita sila at nang inalok ni Chris si Ray ng inumin. Tumanggi siya na sinasabing sinusubukan niyang umiwas sa alak at naging matino na siya sa loob ng 14 na buwan. Pagkatapos ay hinanyayahan ni Ray si Chris na sumama sa kanya sa isang laban sa football kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa high school. Tinanggap ni Chris na sumali sa kanila. Si Jay na mula sa isang mayamang pamilya na dating nagmamay-ari ng lokal na mill at ngayon ay nagmamay-ari na ng kasino sa bayang ito. Ang kanyang mga kaibigan ay sumasali rin sa kasiyahan. Ang mga kaibigang ito ay ang mga bouncer at security din sa kanyang kasino. Sa buong laban ay napakahirap at malakas ang koponan ni Jay. Si Chris pagkatapos ay tiningnan at pinagmasdan si Pete na malapit sa bleachers habang naglalaro siya. Ang pakikipag-hangout kasama ang ilang mga teenager na naninigarilyo. Naging maayos ang laro, hanggang si Booth, isa sa mga kasamahan ni Jay ay gumawa ng magaspang na galaw kay Chris at nag-iwan ng pinsala sa tuhod ni Chris, natapos ang laro at hindi na iniisip ni Chris ang nangyari. Pagkatapos ay inimbitahan ni Jay si Chris at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa kanyang kasino. Si Pete pagkatapos ay dumaan sakay ng kanyang maliit na scooter at pagkatapos ay binalaan ni Chris si Pete na huwag makipagkita muli sa kanyang mga kaibigan. Ngunit si Pete ay ngumiti lamang at ngumiti pagkatapos ay umalis sila. Sa gabi dumating sila sa kasino ni Jay upang magsaya na may mga mananayaw na mga babaeng kakaunti ang suot. Sinalubong sila ni Jay at nag-utos sa kanyang mga lingkod na tretuhin ang grupong ito na parang mga VIP at dinalhan sila ng mga inumin. Si Chris ay pinapasok sa isang VIP na booth na may sumasayaw. Ngunit napagtanto niya na nakilala niya ang sumasayaw at nakatingin sa kanya. Nang makita ng babae ang mukha niya napatigil siya, ang babaeng ito ay si Denny. Nang sinubukang tawagin ni Chris ang pangalan niya, nagpatuloy lang siya sa paglalakad at iniwan si Chris. Hindi pa nakontento sa interaksyon sa naglakad si Chris papunta sa gaming area para samahan si Ray. Isang away ang nangyari at si Chris ay natamba at dinala sa isang basement. Nagising siya na may 3 lalaki na nakahawak sa kanya habang tinanggal ni Booth ang kanyang pagkakakilanlan. Ang lalaki pagkatapos ay sinaktan ang kanyang mga paa gamit ang isang panulat na kutsilyo. Si Chris noon ay iniwan na parang patay sa isang tulay. Dinala sa hospital si Chris, sinabi ng mga doktor sa pamilya ni Chris na siya ay malubhang nasugatan. At ang sinumang gumawa nito ay naglalayon na patayin si Chris. Sinabi ng doktor na ang isang mahina at karaniwang tao ay hindi makakaligtas sa gayong pag-atake, ngunit nakaligtas si Chris. Si Chris ay umuwi upang magpagaling. At pagkatapos ay siya ay natutulog at gumugol ng oras sa kanyang pamilya. Si Pete ay nag-aalaga din sa kanyang tiyuhin at nagluluto para sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay unti-unting gumaling si Chris at nagsimulang mag-ehersisyo. Sa kalaunan ay bumalik sa kanyang karaniwang gawi. Si Jay pagkatapos nagpakita isang araw, habang inaayos ni Chris ang ilang lumang hagdan. At pagkatapos ay humihingi si Jay ng paumanhin sa anumang ginawa sa kanya ng kanyang mga tauhan. Inalok niya si Chris ng isang posisyon bilang pinuno ng seguridad sa kanyang kasino. Magalang na tinanggihan ni Chris si Jay, pagkatapos ay hiniling ni Jay na muling isaalang-alang ito. Ngunit iginiit ni Chris na ito na ang kanyang huling sagot. Naglabas si Jay ng isang bangkos ng pera at inalok ito kay Chris bilang kabayaran para sa lahat ng nangyari. Ngunit malamang na tinanggihan ito ni Chris. Sinabi rin niya kay Jay na magsasampa siya ng ulat laban sa kasino at ang pag-atake sa kanya.
Si Chris pagkatapos ay pumunta sa police station at tinalakay ang ulat sa isang sheriff na nagngangalang Watkan. Sa kanyang sorpresa sinabi sa kanya ng sheriff na ang kaso ay iniimbestigahan na at walang sapat na ebidensya para kasuhan ang mga lalaki. Pagkatapos ay nagreklamo si Watkan na mula nang gumuho ang mill. Ang kasino ang tanging pinagmumulan ng bayan ng kita at sa makatuwid ay imposibleng sirain ito o kumilos laban sa mga may-ari nito. Matapos marinig ang lahat, umalis si Chris nang walang magawa, ngunit bago umalis ay binalaan niya si Watkan na ibubunyag niya ang lahat. Sa sumunod na araw binisita ni Dennis si Chris at mayroon silang isang romantikong kasaysayan. Sabay silang naglalakad at nag-uusap tungkol sa lungsod at kung gaano ito katakataka. Ang kalahating biro niyang nagmumungkahi na sumali si Chris sa pagiging sheriff sa darating na halalan. Pagkatapos ay tumugon siya na maaaring sumama. Nang bumalik si Chris sa bahay ay ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na si Pete ay nasa panganib dahil sa overdose. Pagkatapos ay pumunta sila sa hospital, naging matatag si Pete, ngunit siya ay malapit na sa kamatayan. Nalaman niya sa kanya kung ano ang ginamit ni Pete, na inamin ng kaibigan ni Pete na hinimok nila si Pete na gawin ito. Nilapitan sila ni Chris at hiniling na malaman kung sino ang nagdala ng mga ito. Inamin ng binata na natanggap nila ito mula sa security guard ng kasino. Hindi pinansin ni Chris ang mga babala ng kanyang mga magulang at umuwi siya upang kunin ang kanyang baril at tumungo sa kasino. Sa huling minuto ay nagbago ang isip niya at iniwan ang baril sa sasakyan at kumuha ng patpat mula sa truck at pumasok sa loob ng kasino. Si Chris pagkatapos ay binasag ang mga gambling machine. Nang sinubukan siyang pigilan ng mga gwardya, pinalo niya ang mga ito gamit ang isang piraso ng kahoy. Kumuha siya ng isang kahoy at inihagis ito sa isang salamin sa bintana ng opisina ni Jay. Pumunta si Chris sa kalye para maghintay ng pulis at inaresto siya dahil sa pag-atake sa lugar. Pagkatapos ay nakipagpulong siya sa isang abogado tungkol sa paparating na paglilitis. Humarap din si Jay sa korte kasama ang ilang saksi mula sa kanyang kasino na nagsabing sinaktan ni Chris sila. Sinabi na kaya niya ang maraming pag-atake dahil sa kanyang pagsasanay sa militar at tila wala siyang kontrol. Sa araw na iyon ay napansin ni Chris ang saloobin sa kanyang abogado at naniniwala na siya ay corrupt din. Pagkatapos ay pinaalis siya ni Chris at hiniling niya sa hukom na pinahintulutan siya na ipagtanggol ang sarili niyang kaso. Sinabi sa kanya ng hukom na hindi siya maaaring humiling ng ganoon. Ngunit iginiit ni Chris na pinaalalahanan niya ang hukom at ang madla sa silid ng hukuman. Tungkol sa pagmamalaki ng mga ninuno sa nakaraan at hindi kailanman papayagan na itayo ang isang kasino sa kanilang lugar. Nasinamantala ang mga parokyano nito at nagbebenta ng mga ipinagbabawal na kalakal sa mga kabataan. Ang hukuman pagkatapos ay hinihimok si Chris na manatili sa paksa at iwasan ang mga talumpating sibil. Ngunit inihayag ni Chris ang kanyang intensyon na sumali at tumakbo para sa halalan ng sheriff. At nangako siya na pupuksain ang katiwalian sa bayan. Ipinakita niya ang mga peklat mula sa mga pinsalang natamo niya nang bugbugin siya ng mga tauhan ni Jay sa harap ng hukom at sa buong hukuman. Nang narinig ang lahat ng ito at nakita ang mga peklat na napatunayang hindi nagkasala si Chris at ipinawalang sala siya. Ang buong bayan ay tuwang-tuwa at ang lahat ay nagsimulang sumigaw para tumakbo si Chris bilang sheriff. Hindi nagtagal matapos mahalal si Chris at maghanda para sa kanyang unang araw bilang sheriff. Sumakay siya sa kanyang bagong sheriff's truck at nagtungo sa istasyon ng pulis. Doon tiniyak sa kanya ni Watkan na ang bawat deputy ay isang mabuti at tapat na tao. Pumasok si Chris sa istasyon ng pulis at sinabi sa kanila na lahat sila ay matatanggal na sa trabaho. Sa ibang pagkakataon habang si Jay ay nagmamaniho ng kanyang magarang kotse kasama ang kanyang kasintahan. Si Chris ay pinahinto sila at naglabas ng a-veiled threat. Madalas na kinukutya ni Jay si Chris bilang bagong sheriff at sinusubukang suhulan siya. Habang paalis si Chris ay binasag niya ang taillight ng kotse ni Jay. Si Chris pagkatapos ay binisita si Ray at inanyayahan siyang maging isang deputy officer upang madagdagan ang kanyang puwersa. Noong una ay tinanggihan siya ni Ray dahil sa kanyang kasaysayan sa druga. Ngunit sinabi sa kanya ni Chris na ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan niya ng tulong ni Ray. Gusto niyang lansagin ang ilegal na gawain ni Jay at kailangan niya ng dedikadong kasama para gawin iyon. Pumayag si Ray at isa-isang winasak nilang dalawa ang kasamaan ni Jay. Pagkatapos ay hinabol ni Ray ang mga tauhan ni Jay, pagkatapos ay sinabi ni Ray na ang mga bagay na ibinebenta ay may mataas na kalidad na nagpapahiwatig na ang mga ito ay ginawa sa isang pabrika. Si Chris pagkatapos ay nagmumungkahi na pumunta at kunin ito, gayunpaman, sinabi ni Ray na dahil malinis at walang kaugnayan ang taong nagbebenta nito. Dapat nilang subaybayan ang supplier. Sinubukan nilang hulihin si Booth matapos na makahanap ng isang pakete sa kanya upang siya ay magsalita. Habang si Booth ay nanonood, sina Chris at Ray ay nagpasya na i-discarga ang customized na pickup truck ni Booth. Hindi pa rin nila mapipilit si Booth na isuko ang kanyang nalalaman. Ngunit binalaan siya na masasaktan siya.
Nag-aalok si Chris na bigyan ng shotgun ang kanyang ama upang mapanatili itong ligtas sa bahay. Ngunit tumanggi ang kanyang ama na ibigay ni Chris ang baril at binalaan nila ang isa't isa na mag-ingat. Sa istasyon hinimok ni Chris si Ray na bantayan ang bahay ni Jay. Binisita ni Denny si Chris sa istasyon ng pulis, alam niyang si Booth ay inaresto kagabi. Pagkatapos ay dinalhan si Chris ng isang lutong bahay na hapunan at naghalikan sila, pagkatapos malaman ni Chris na huminto na siya sa kanyang trabaho. Muling binuhay nila ang kanilang relasyon at pagkatapos ay balak nilang maghanap ng makakain. Sa sandaling iyon biglang sumabog ang truck ni Chris at humagalpak ng tawa si Booth. Pagkatapos ay ang dating sheriff at mga bumbero ay naglunsad ng isang pag-atake sa istasyon ng pulisya. Pinaputukan nila si Chris nang hindi alam na si Booth ay nasa isa sa mga selda. Pagkatapos ay mabilis na napagtanto ni Booth at nagsimula rin siyang sumigaw para tulungan siya ni Chris na palabasin. Si Chris pagkatapos ay inutusan si Denny na magtago sa pundasyon ng gusali at binigyan siya ng baril. Pagkatapos ay lumapit siya kay Booth at sinamantala ang sitwasyon. Pinilit siya na ibunyag ang mga detalye tungkol sa ilegal na factory ni Jay. Pagkatapos ay hinamin na ang pabrika ay ginawa sa isang lumang lumber mill, ngunit si Booth ay binaril at namatay. Si Chris pagkatapos ay sinubukang ibalik si Watkin at ang kanyang mga tauhan sa tulong ni Denny. Pagkatapos ay dumating ang higit pang mga tauhan ni Jay upang salakayin ang pamilya ni Chris. Ngunit lumitaw si Ray sa eksena at sa tulong ni Pete at Michael, nagawa nilang ipagtanggol ang pag-atake na ito. Nang si Chris ay dumating, ang kanyang ama pagkatapos ay binaril ang kalaban. Si Chris pagkatapos ay nagmaneho papunta sa lumang pabrika. Tinitiyak sa lahat na ligtas ang lahat kung saan nakahanap siya ng ganap na puno at iligal na laboratorio. Nagmasid siya ng mas malalim sa pabrika kung saan siya hinihintay ni Jay. Sinubukan ni Chris na arestuhin siya, ngunit niloko siya ni Jay. Siya ay nag-activate ng isang bitag na pinto, habang si Chris ay nakabitin, pagkatapos ay binatukan siya ni Jay, at sinabing dapat ay tinanggap niya ang alok na trabaho. Sa halip na subukang maging isang bayani sa kanyang bayan, si Chris ay maaaring hilahin siya at pareho silang nahulog sa pasilidad. Pagkatapos ay namamahala si Jay na sagasaan si Chris na natamba at nasugatan ang kanyang binti. Tumakas si Chris, papuntang kagubatan, hinabol siya ni Jay gamit ang isang palakol. Habang nagtatago sinubukan ni Chris na ayusin ang kanyang mga na-dislocate na buto na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang pag-atake ni Jay. Siya ay nasangkot sa isang matinding laban at nagawa niyang talunin si Chris. Pagkatapos ay inaresto si Jay. Sina Chris at Ray pagkatapos ay pinasara ang tiwaling kasino ni Ray. Sa pagtatapos ang lumang lumber mill ay muling nagbukas na nagbibigay ng mga trabaho para sa mga lokal. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.